Magmula ng pasukin ang single life kasunod ng hiwalayan nila ng long-time boyfriend si Daniel Padilla, hindi na tinantanan si Catherine kung saan marami ang inuugnay sa kanya. Isa nga sa pinakamatunog na pangalan na hanggang ngayon ay patuloy na dinidikit sa kanya ay si incumbent Lucena City Mayor Mark Alcala. The Philippine Showbiz List presents detalye sa tunay na relasyon ni Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. Kalagitnaan ng 2024, base na rin sa nilabas na artikulo ng isang entertainment news site mula sa isang unimpeachable source, di umano ay nililigawan ni Mayor Mark Alcala si Catherine. Ngunit maliban dito ay wala nang binahagi pang ibang detalye. Sa pagkakaling sa dalawa, agad namang umiksena sa usaping ito si OG Diaz at naghanap ng kasagutan. Sa episode ng kanyang online show noong August 4, 2024, binunyag ni OG na pinadalhan niya ng mensahe via messenger si Mark at sinubukan niyang tanungin kung may katotohanan ba ang tungkol sa kumakalat na chikang isa siya sa mga nanligaw kay Catherine, ngunit hindi daw siya pinansin nito. Tinangkapan niyang mag-follow up at kalaunan ay nag-reply raw ito at sinabing abala ito para sa kanyang State of the City address. Gayunpaman, ayon kay OG, wala pa rin daw sagot si Mark nang muling uriratin ang tungkol kay Catherine na tila deadma at ayaw nang patulan pa ang pang-i-issue sa kanilang dalawa. Dahil na rin sa walang mapigang kasagutan sa parehong kampo, ang pag-uugnay kina Catherine at Mark ay kusa ding namatay. Nagkataon din ang pagiging busy ni Catherine sa tambalan nila ni Alden Richards na isa din sa sinasabing naniligaw sa kanya kaya hindi na nabigyan pa ng gaanong pansin ang kung anong meron sa kanila ni Mark. Gayunpaman sa kabila ng pananahimik ng dalawa, may mga netizens ang hindi tumigil sa pang-iimbestiga. Sa pagpasok ng 2025 ay muling nabuhay ang tungkol sa di umano'y pagkakamabutihan ni Catherine at Mark. Nariyan ang pinagtagpi-tagping mga larawan nila sa social media kung saan makikita ang di umano'y pag-uusap nila sa isang public event. Nagkalat din online ang mga larawan nila na parehas daw ang suot mula sa damit at cap na ayon sa mga netizen ito ay couple items. Maging ang fashion style ni Catherine at Mark ay binigyan din ng ibang kahulugan na parehas nga raw, lalo na't ang pinsan ni Mark na si Justine Benitez ay isa sa kilalang fashion stylist ni Catherine. Pati na rin daw ang kanilang mga malalapit na kaibigan ay nagfa-follow sa isa't isa sa social media. May ilang netizens din sinasabing pang-distract lang di umano ang pagbabalikan ng Kathniel kung saan mag-date pa nga raw sina Catherine at Mark noong nakaraang Valentine's Day. At kaugnay ng usaping ito, sa episode ng Showbiz Update sa YouTube noong February 18, 2025, kasabay ng pagbubunyag ni OG Diaz na itinigil na ni Alden ang panliligaw kay Catherine, nilinaw din niya na walang namumuo na anumang espesyal na relasyon sa pagitan ni Catherine at Mark. Ayon sa kanyang source, magkaibigan lamang daw talaga ang dalawa at hindi dapat bigyang mali siya ang kanilang koneksyon. Gate pa ni OG, sadyang tropa lang umano ang turingan ni Catherine at Mark at walang katotohanan ang mga espekulasyong may namumuong romance sa pagitan ng dalawa. Ngunit taliwas na naunang inihayag ni OG sa pinakabagong episode ng Showbiz Update Vlog nitong March 6, 2025. Muli siya nagbahagi ng update sa hindi matigil-tigil na pang-i-issue kina Mark at Catherine. Sa simula, tinalakay muna niya ang chismis na pagbabalikan ng Kathniel. Paglilinaw ni OG, ayon sa kanyang source, totoong nagkaayos na sina Catherine at Daniel pero hindi totoong nagkabalikan na ang dalawa. Kasunod nito ay binanggit ni OG na base na din sa nakarating sa kanyang balita ay malabo at imposible na raw ang inaasam na pagbabalikan ng Kathniel dahil sa taken na di umano si Catherine. Ayon daw sa kanyang source, may nagmamay-ari na ngayon sa puso ni Catherine at ito ay walang iba kundi ang young politician na si Mark. Dito ay binalikan din ni OG ang nauna niyang pagbanggit na tropa lang sila Mark at Catherine at sinabing baka nga nagka-developan ang dalawa. Maging ang pagpapadala niya noon ng mensahe kay Mark na may petsang July 30, 2024 ay muli niyang inilahad. Dahil nga raw sa wala siyang sagot na makuha, ayon kay OG, dito niya na-conclude na totoo ngang nanliligaw ang alkalde. Sinang-ayunan naman ni OG ang sinabi ng kanyang kasamahan na minsan nga raw, silence means yes at deadma means yes. Nang matanong kung kailan naging official couple sina Catherine at Mark, ayon kay OG, sinabi sa kanya ng source na it's either November or December 2024. Ito nga raw yung kasagsagan ng paglabas ng pelikulang Hello Love Again ni Catherine at Alden. Ayon kay OG, kung totoo man daw na sina Catherine at Mark noong mga panahong yon, kung siya si Mark, ay tama lang ang ginawa nito na hindi pumasok sa eksena ng Kathden Love Team. At sa tanong naman kung paano sila nagtatagpo, ang sabi daw sa kanya ng source, minsan si Mark ang lumuluwas patungong Manila at minsan naman daw si Catherine ang pumupunta sa Lucena. Samantala, hindi naman daw tiyak ni OG na ang pagkakaroon ng relasyon ni Catherine ang dahilan kung bakit tumigil na sa panliligaw si Alden. Ganun pa man, sa kabila ng kaalamang ito, sinabi ni OG na hindi na maiwasang magtaka o magduda.
Kung totoo man daw na in a relationship na sina Catherine at Mark, ay bakit walang kumakalat na mga larawan at video na nagpapakitang magkasama ang dalawa, lalo na in public? Nasaan nga raw ang resibo? Pero base na rin daw sa pagkakakilala niya kay Mark. Ayon kay OG, pagdating sa nakarelasyon ni Mayor noon, pansin niya ang pagnanais nitong maging pribado, tulad na naging sila ng valuable star na si Mika Reyes. At baka ganun nga raw muli ang attitude ni Mark at Catherine kung totoo man na sila na nga. Ngunit sa huli, nilinaw ni OG na ang mga impormasyong nakarating sa kanya ay hindi daw niya kinukumpirma at inaantay niya si Catherine o si Mayor Mark mismo ang magbigay ng kumpirmasyon.